Gusto kong imbitahan ang bawat isa sa atin na makibukas sa akin ng Biblia sa passage or book na in series ay tinatalakay po natin every Sunday. At para sa ating pong pagpapatuloy today, join me in reading our passage, 2 Peter 3 verses 11 to 18. Sa Tagalog version natin babasahin, Ikalawang Pedro, Kabanatang 3, talatang 11 hanggang 18. Join me in reading the words of the Lord. Pangunahan ko po ang pagbasa. Sa passage na to na may segment title na Ang Pangakong Pagdating ng Panginoon. Talatang 11, ito po ang nakasulat. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroroon ay matutunaw sa matinding init. Subalit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katuwiran. Kaya nga, mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatnang namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo, taglay ang karunungang kalob sa kanya ng Diyos. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Kaya nga't ipinapahamak nila ang kanilang sarili. Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong maligaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabubuting kalagayan. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya. Sa Kanya ang kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa mga preceding verses po ng ating passage na binasa, ay nabulay natin last Sunday ang naka-prophesy sa Scripture even in the time of Apostle Peter patungkol po sa mga mangyayari in the future. Isa na ay ang paglitaw ng mga scoffers na we can attest na sa ating panahon ay laganap. Mga taong mapanlibak, especially sa mga kalooban ng Diyos. Even so sa mga anak ng Diyos. No wonder, maraming churches, Christians, even siguro tayo, may karanasan na nag-share tayo ng truth of God, pero tinawanan lang tayo, nireject tayo, hindi tayo pinansin, hindi tayo pinakinggan, hindi tayo pinaniwalaan. And some ay meron pang mga komento to the Word of God na maling interpretasyon at mali na paniniwala o mga katuruan. And ito ay isang propesiya na kasama ng pangako ng Diyos na muli niyang pagbabalik, time comes. Ang kanyang first advent ay nung siya ipanganak, nagkatawang tao, but Jesus said nung siya ay bumalik na sa Ama, matapos siyang mabuhay mag-uli, bumangon sa libingan, Jesus promised, I will come again, the Lord said. Ang mga ito ay mga propesiya, kapahayagan
na mangyayari pa lamang, sooner or later. As well as the judgment day, nakaakibat ng pagparito, muling pagparito ng ating Panginoong Hesus. Sinabi niya, napasulat, na sa kanyang pagbabalik, igagawad niya ang kahatulan para sa lahat ng nilalang. Lahat ng tao haharap sa kanya at magsusulit at igagawad ng Diyos ang kanyang paghatol. But before that, and after that, ang mundo ay kanya ring huhukuman. Ang buong mundo, ang lahat ng elementong naririto, even so the heavens, yang nililiparan ng ibon, yang langit na nasa outer space, and all the world, all that is in the world, ay mapupugnaw sa matinding init o apoy. Just like nung ipinangako ng Diyos sa panahon ni Noah, na gugunawin niya ang mundo sa pamamagitan ng baha o tubig, at naganap yon. So we believe, as prophesied by God, at is written in the scripture, mangyayari. Ang isa pang delubyo, oo, not by water, but by fire. Ito ay judgment ng Panginoon sa tao at sa mundo na naka-preserve o naka-reserve for fire. 2 Peter 3, verses 6 to 7. So that day of the Lord ay pinaniniwalaan ng marami. I for one, I assume lahat tayo naniniwala because this is God's word, prophecy of the Lord, na ang kanyang pagdating ay totoo at magaganap, na ikinumpara pa nga sa pagdating ng isang magnanakaw because the Bible doesn't tell us kung kailan yon. But it is for sure to happen sometime in the future. Pwedeng mamaya, bukas, makalawa, sa isang taon, any moment ay pwedeng maganap ang kaloobang ito ng Panginoon. Gaya ng magnanakaw, di ba? Hindi naman natin inaasahan kung kailan siya darating. Kung alam nating darating siya, di ba, maghahanda tayo. Pero ang pagdating ng Panginoon ay bigla at may kahalo itong malakas na dagundong at meron siyang gagawin, ang humatol, ibigay ang judgment, and after the judgment ay mag-establish ng isang new heavens and new earth. Isang bagong mga langit at bagong mga lupa. So, hindi pa naganap yon until now. Kaya nga, even in the time of Apostle Peter, may mga nagsabi ng mga tao na tinatawag na scoffers, manlilibak, o kaya'y manunukso, o mga hindi naniniwala sa salita ng Diyos, sa Diyos mismo, sa katapatan ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, sa mga gagawin ng Diyos, na hindi pa naganap, hindi naganap, hindi pa nagaganap, at hanggang sa ating panahon, ay pangako ng Diyos na hindi pa rin nagaganap. So, it seems to a lot of people in the past until now, may delay. Or, hindi na gagawin ng Diyos yun, nagbago na ang isip ng Diyos. O kaya, ang Diyos ay hindi natututuparin o hindi na magaganap ang pangakong ito ng Panginoon, ang muling pagbabalik, Judgment Day, and ang kanyang establishment ng new heavens and new earth. Pero that delay, according to our passage, ay kapahayagan ng long suffering ng ating Panginoon, na siya ay sobrang mapagpasensya, mapaghintay, matyaga at mapagtiis. Para saan? Para kanino? Para sa ano? Para sa ikaliligtas ng mga tao. Dahil the delay meant for other people na humantong pa, makarating pa, makaabot pa, o magawa pang magsisi, magbalik loob sa Panginoon. Kaya ito ay isang kapahayagan ng Diyos na siya ay tunay na patient, merciful, loving, so kind. And siya ay may tinakda na kaparusahan, being a just God, a severe God, but on the other hand, our God is a merciful God. Not wanting for anybody to perish,
but to come to repentance. Though, hindi naman lahat ay maliligtas dahil nananatili ang dalawang lugar na yan, especially ang impyerno for the wicked, for the unbelieving, to the unrepentant na doon ibubulid. So, we don't think na itong desire ng Diyos na walang mapahamak, lahat ay maligtas, ay hindi mangyayari. Some or many will just believe the Lord and get saved. Pero we all know in the scripture that God has His own people, He chose to get saved. And hindi lahat ay maliligtas. Yun lamang mga pinili, tinawag, kinahabagan, tinubos ng ating Panginoon by His blood on the cross, nakapaglagak ng pananampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas ang maliligtas. So, that delay, mga kapatid, ay sinabi sa ating passage na hindi naman talaga delay, kundi long suffering ng Panginoon, pagiging patient. Because sa Diyos, ang Diyos ay hindi confined sa timetable ng tao. God said in our passage na yung 1,000 years sa Panginoon ay isang araw lang. Yung 1,000 years sa atin, sa Diyos, one day lang. Kaya nga sa Diyos, lumalabas ang mundo natin ay few days old pa lang. Dahil ang 1,000 taon sa Panginoon ay isang araw lang. At ang 1,000, yung kayang gawin ng tao in 1,000 of years ay isang araw lang sa Panginoon. In fact, sa isang iglap lang, kayang gawin ng Diyos. Ang napakaraming kayang i-achieve, i-establish, i-accomplish ng tao for 1,000 years, sa Diyos, one day lang. So, mga kapatid, ito po ay isang passage na magpapaalala sa atin, somehow makapagtuturo muli sa atin ng bagong katotohanan about us, people of God, kung ano ang dapat nating maging katangian, attitude, while awaiting for that promise na second coming ni Jesus Christ, more so, the judgment na gagawin niya sa tao, sa lahat ng tao, including to this world na ating pansamantala na tinitirahan. And the topic that I'll be sharing with you today ay pinamagitan ko po na Christian diligence. Ang diligence ay, ayon kay Webster, ay isang steady, earnest, and energetic effort. Or, diligence means persistent and careful hard work. Ito ang dapat maging attitude ng mga mananampalataya ni Kristo while hindi pa siya bumabalik, while wala pa yung kanyang ipinangakong kahatulan, ay dapat na maging diligent bilang isang Kristiyano. So, what are the 3 admonitions of Peter concerning the Christian diligence na iniutos ng Diyos, ina-expect ng Diyos sa kanyang mga anak, at isinulat ni Apostol Pedro sa mga readers niya, believers during his time, in the light of Jesus' return. So ang unang admonition ni Peter concerning Christian diligence is for the people of God to function godly. Pakisabi nga po natin, function godly. Mag-exist, mamuhay ng makadiyos, ng may kabanalan at ng may pagkamakadiyos. May mga makatao, may mga makakalikasan, may mga makabayan na tinatawag, pero ang pino-point out dito sa verse 11 to 14 is for the people of God to function or live godly. Bakit? In English, if I may read again, sabi doon, since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives. Hinighlight ko po yung word na yan. You ought to live holy and godly lives, Peter said. As you look forward to the day of God and speed its coming, that day will bring about the destructions of the heavens by fire, and the elements will melt in the heat. But in keeping with this promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth, where righteousness dwells.
So then, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with Him. So, tayo po, mga kapatid, ay tinagubilinan, kina-counsel, kagaya ng mga readers ni Peter, na binababalaan, na maging handa. Constantly, patuloy, ang paghahanda hindi occasional, kundi continuous, persistent, constant na paghahanda sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, na ang kalikasan ng kanyang pagbabalik kagaya ng magnanakaw na dumarating sa panahon na hindi inaasahan. And that day of the Lord ay destruction din ng lahat ng bagay sa mundo. I've discussed to you last time one seemingly stand or belief ng maraming scholars, commentators, theologians, na aside from ang mundo raw ay pwedeng gunawin ng Diyos in His appointed time sa kanyang second coming by a lot of meteors, malalaking meteors na pag tumama sa mundo, magkikreate ng great impact, especially fire o extreme heat, kaya mapupugnaw, matutunaw, mawawasak ang buong mundo. Some says na nuclear power, na alam nating lahat na talagang nakakatunaw kahit ng bakal at ng konkreto. Kaya a lot of people imagine na ang mundo ay gugunawin ng Diyos sa pamamagitan ng nuclear power. But I've shared with you another view about how God will destroy the earth in His second coming, and that's by way of atomic power. Because all around us, mga kapatid, there is tiny particles, elements, which is called atoms. Sa katawan natin, sa tubig, sa hangin, sa mundo, sa outer space, there are particles, atoms na charged with positive nucleus and negative na electrons. At parang kuryente na may negative positive na kapag nagsama or sa pamamagitan ng atomic fusion, grabe ang kayang likhain nito na apoy o pagsabog o destruction. And that thing will be done not by mere human being na pwedeng pindutin ang isang button para ang mundo ay malusaw at matunaw. Even commentators do not believe that. Because the judgment na ipinangako ng Diyos na kanyang tutuparin gagawin in the future ay pangungunahan niya. Meaning, kung may button man na pipindutin ng Diyos, it is Him who will click that button para ang mundo na itinakda niyang parusahan, hukuman sa pamamagitan ng paggunaw ay kanyang magawa by Himself and not to use anything else, anybody else, but the Lord, because He's the judge of all the earth. So, we must be constantly ready as we do not know the day of Jesus' return and most of all, the destruction of the heavens and the earth. Kaya nga tayo po, mga kapatid, sa isang banda, binababalaan na hindi dapat na mag-focus sa anumang bagay, pahalagahan ng anumang bagay ng higit sa Diyos o kapantay ng Diyos o ng kanyang mga kalooban at mga spiritual blessings sa mundong ito, because everything in this world ay hindi lang natin iiwanan in some point ng ating buhay, kundi mabubulok, mawawala, hindi mananatili, because everything in this world are temporal, pansamantala. Yang katabi mo, isang araw, di ba? Maaring maunahan natin o mauna tayo. Ang ating mga pundar, ating ari-arian, even ang ating achievements, diploma, narating sa buhay, lahat ng meron tayo, material things, ay mawawala, maiiwan, o mabubulok, time comes. Dahil mawawasak as prophesied by the Lord. So, anong dapat natin maging kaisipan o attitude? Our attitude ought to be different.
Sabi mo sa katabi mo, maging iba ka. Ayan, maging iba tayo. Okay, maging kakaiba tayo. Kanino? Compared kanino? Maging kakaiba tayo sa kaisipan, gawi ng sanlibutang ito, ng napakaraming tao around us. You know what? Ang mundo natin ay talagang bat-bat ng kasamaan na ngayon, ng kaguluhan, and lawless people, wicked people, unbelieving people, unrepentant people. And God's people, Peter admonished to be different. Sa isang banda, parang maging exotic. Ang ibig sabihin ng exotic, di ba, yung tayo daw ay maging kagaya ng isang bagay o tao o nilikha ng Diyos na hindi mo makikita sa mundong ito. Walang kagaya. Unusual. Other word ng Bible is God's people should be like strangers in this world. Foreigner. Sabi mo sa katabi mo, afam ka sa totoo lang. Diba? Foreigner, traveler, stranger, na tayo ay hindi naman talagang taga rito. Amen? Ang mga anak ng Diyos ay may ibang citizenship. And it is heavenly citizenship. Can we say amen to that? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Na hindi talaga tayo pang lupa, kundi ang mga anak ng Diyos ay pang langit. May tunay na tirahan o tahanan. And that is heaven, the kingdom of God, beyond the blues. Kaya in this life, we ought to be like strangers. Nakikiraan lang tayo sa mundong ito dahil pansamantala lang tayo dito at meron talaga tayong tamang lugar, tunay na lugar, patutunguhan. Kaya sa mundong ito, hindi na tayo dapat na maging kagaya ng mga pagans, ng mga Gentile, ng mga unbelieving, ng mga worldly people, wicked people, ng mga scoffers, even so, believers na disobedient, carnal, worldly, and hindi mindful sa mga kalooban ng Diyos. In fact, nagde-deviate sa mga established truth and patterns ng Diyos written in His holy book at nagiging dahilan para ang tao o ang Kristiyano ay hindi maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, kagamit-gamit, sa halip na maging effective niyang kasangkapan, instrumento, misyonero, servant, nagiging dahilan pa nga para ang simbahan ay ma-divide, ang mga kapatiran ay matisod, ang ibang tao ay hindi ma-attract, maakay, palapit kay Kristo, kundi na itataboy pa nga sila, palayo sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, ang ating buhay ought to be a life devoted sa ating Panginoon, especially in pleasing God, not ourselves, not other people, not anybody else around us, kundi first and foremost, ang ating buhay ay dapat na i-focus, i-commit kanino? Sa Diyos at sa pagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Hindi kasipayuan, hindi disgrace, kundi kapurihan para sa ating Panginoon. It is by way of fixing our hope in Jesus Christ. May mga panahon, even Christians, not just experience trials and sufferings, kundi nagkakamali din, nagkakaroon ng sitwasyon na hindi kaaya-aya o convenient o komportable, may kabigatan, may kahirapan. And in those times, people of God should be fixing his or her hope in the Lord Jesus Christ. Thinking kung ikaw, halimbawa, ay nagkakaroon ng sobrang kagipitan sa pinansyal, di ba, i-fix natin ang ating puso, kaisipan, kay Kristo, our great provider, the source of everything that we have, as well as the source of everything that we need in this life. Because everything is God's. He created the whole heavens and the earth.
and He provided for His people. Kung ang ibon nga, sinusupply ng Diyos ng makakain everyday, inaalagaan niya. Kaya nga, ang sabi ng Diyos in that passage, kayo pa kaya, nilikha ko ayon sa aking wangis, at inalayan ko ng aking buhay sa krus ng Kalbaryo, kayo pa kaya ang magkukulang sa inyong mga pangailangan? Hindi ko susupply ng aking mga pangangailangan. So, we need to fix our hope in the Lord Jesus Christ. And in this life na meron tayo, mga kapatid, there will be times na hindi lang po tayo matitempt mag-debate sa Panginoon, kundi we are being challenged to please God, to focus on God, to be devoted sa ating Panginoon. And when we do that, we give glory to our God. Tayo po ay seemingly natatago sa likuran ng ating Panginoon at ang nakikita ay ang kaluwalhatian, kabanalan, katuwiran ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay. Si John the Baptist, isa yan sa kanya pong ipinahayag na katotohanan. Nung si Kristo po ay nagsimula ng magministeryo, lumilipat na po ang mga alagad ni John the Baptist kay Jesus Christ, believing that si Kristo yung kanyang sinabi na paparito matapos ako, at ako ay hindi karapat-dapat na magkalagman lang ng kanyang sandalyas. John the Baptist said, pointing to the Lord Jesus Christ. At nung makita na ng kanyang mga alagad si Kristo, sila ay isa-isa ng sumasama, lumilipat na kay Jesus Christ. At ang iba nagtanong nga kay John the Baptist, paano po ba? May nangangaral po doon. At sumasama sa kanyang mga tao, nagpapabautismo na rin sa kanyang mga tao. At kinikilala siya ng mga tao. Yamang napatunayan na ni John the Baptist na yun ang tagapagligtas, si Kristo, kasi nakakulong na si John the Baptist at this time. John said, He must increase and I must decrease. Siya ang mataas, si Kristo. Punta na kayo sa Kanya, sumama kayo, maglingkod kayo, kilalanin niyo siya, pakinggan niyo siya. He must increase, I must decrease. John said. So sa ating buhay, mga kapatid, it's the same. God wants us to focus on Him, to give Him glory, to please Him, at matago tayo sa Kanyang likuran. Ang magawa natin every day of our lives ay ang kalooban ng atin pong Panginoon. Tayo po ba ay expectant sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo? Because a lot of Christians, mga kapatid, undermines this. Never mind the second coming of the Lord Jesus Christ. Bakit? Kasi engrossed and focused sa iba't iba na mga kalagayan, sitwasyon, pangangailangan ang tao. Even so, the believers, that is why Peter gave warning to his readers, believers, na maging diligent sa papanong paraan. Kung talagang kayo ay naniniwala, nag-expect sa muling pagbabalik ni Kristo, Peter said, you need to live holy lives. You need to function godly. You need to live pure lives. Of course, hindi ito nangangahulugan, hindi tayo dapat magkamali o hindi na tayo pwede magkamali. We are still able to commit sin as human being. Pero may antidote na si Lord John, di ba? 1 John 1:9, that if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Kaya nga, in that way, if we pursue living a godly life, we can achieve this purpose ng Diyos sa ating mga buhay. To live pure lives before God. At magawa natin ang kalooban ng Diyos. First and foremost, the Great Commission na Kanyang ibinigay as duty and responsibility ng mga mananampalataya. Hindi lang ng mga pastor, ng mga tinatawag na general sa faith, o ng mga mature, kundi lahat ng believer ni Kristo ay hindi lang pinagkalooban ng Diyos ng pribilehiyo, man din ay responsibilidad, kundi kakayanan din naman na
makapag-akay ng mga kaluluwa palapit sa Panginoon para manampalataya. Ma-share si Kristo sa kanila for them to be able to know God, the only Savior, the Redeemer, and ang ipinangakong tagapagligtas ng Diyos para sa tao, para sa mga makasalanan. Kaya nga, ang Church of God should be doing evangelism. Hindi lang ang iilan, kundi lahat ay may kakayanan. In the Bible, a lot of people na nung makakilala kay Kristo, immediately, they brought their loved ones, their friends, their family sa Panginoon at nangakakilala. They were newly converts. But what they did is that they just shared Jesus. Nakita ko ang Panginoon, nagpapagaling. Ako pinagaling. Narinig ko yung kanyang salita, etc., etc. Minsan lang na-meet si Lord, pero nagamit ng Diyos para sila ay makapag-akay ng mga kaluluwa palapit kay Kristo, nang haligtas ang kaluluwa because they introduced the Lord Jesus Christ to other people. Kaya, witnessing will make our church complete. Witnessing will make our salvation complete. Witnessing will make God's elect people to come into completion. Remember, may takdang bilang ang mga, may pinili ang Diyos at may takdang bilang ang mga maliligtas. Though symbolic lang yung mga ginamit na figure in the Bible, we don't believe na 114,000 lang yan. That's so, little, di ba? Because in the past, until now, at sa mga sunod panahon, marami, multitudes will get saved. Kaya, ang witnessing is so important for the church not just to be complete, but to have a complete salvation, and most of all, makumpleto ang bilang ng mga elect na ililigtas ng Diyos, maliligtas sa pamagitan ng witnessing, pagkakilala kay Kristo, pananampalataya kay Kristo, at ang kaganapan na yan, completion of the elect, saved people of God, would mean mabilis o ang paghatol na ng Diyos sa sanlibutan sa pamagitan ng kanyang pagparito. Kaya nga, ang sabi ng ating passage, napapabilis ang pagparito ng Panginoon na sabi ng marami at obserbasyon ng marami, may delays. Ang tagal na. Patience ni Lord yun para yung iba, ma-reach out pa, magsisi, manampalataya, makakilala kay Kristo, at pag ang mga mananampalataya, ang simbahan ng Panginoon ay firm and focus sa witnessing, sa evangelism, then, yung pagparito ni Lord ay mapapabilis dahil makukumpleto yung mga saved. Out there, mga kapatid, marami pa ang we believe elected by God, chosen by God, na kanyang maabot, mailigtas. Pero kailangan silang ma-reach ng gospel, ng salita ng ating Panginoon. Nino, hindi ng anghel, hindi ng mga politiko na hindi mananampalataya, hindi ng mga unbelieving people around, hindi ng mayayaman na hindi naman nakakilala kay Kristo, kundi ang simbahan, iglesia, mananampalataya ng ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Amen. Tayo po yun. Ang mga believers ni Jesus Christ, ang kanyang gagamitin para ang iba makakilala sa kanya. Mapasama sa kingdom of God, sa mga elect, sa kanyang kawan, gaya po natin, na kinakailangang mapuntahan, masaniban, ng mga pinili at tatawagin ng ating Panginoon. Simbahan na magiging kanyang parang ospital na kung saan pwede siyang gumaling, isang lugar, simbahan na parang nursery home, kung saan siya pwedeng maalagaan, tumatag, lumago, lumaki, tumibay sa pananampalataya. Ang pangalawa po na admonition ni Peter concerning Christian diligence in the light of the second coming of the Lord Jesus Christ is to win the lost. Winning the lost. Verse 15 to 16,
If I may read again, sa English naman. Peter said, bear in mind that our Lord's patience means salvation, just as our dear brother Paul also wrote you with the wisdom that God gave him. He writes the same way in all his letters, speaking in them of these matters. His letters contain some things that are hard to understand, which ignorant and unstable people distort, scoffers po yan, o false teachers po yan, as they do the other scriptures to their own distractions. So in this passage, mga kapatid, verses 15 to 16, kita natin ang pagiging long-suffering ni Lord. Sa anong dahilan? Because God wants other people to get saved. Para maligtas ang ating pamilya, kaibigan, kakilala, kababayan. Kaya ang Diyos ay nadidelay sa kanyang pagparito. Not willing that any should perish, but that all should come to repentance. So, until now, in the past, hanggang ngayon, ang Diyos nanatili sa kanya pong focus na ito. Work na ito, ministry na ito, ang pagliligtas. Pagliligtas sa mga Hudyo, sa mga Gentile, sa mahirap, sa mayaman, sa mangmang, sa marunong, sa mga famous, hindi kilala, sa lahat ng klase ng tao, bata, matanda, lalaki, babae, ay may pinili ang Diyos at kanyang aabutin at kanyang ililigtas. That's the work of God, to save people. Desire ng Diyos, lahat makakilala, magsisi, pero hindi niya yun gagawin sapagkat limitado lamang ang pinag-alaya ng ating Panginoon ng kanyang pagbububo ng dugo ng kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Kasi kung maniniwala tayo that God died for all, di sana dapat walang impyerno kasi lahat maliligtas at mapupunta sa langit. Pero we believe that that sacrifice of the Lord on the cross ay limited only to those who will believe. First and foremost, to those who are chosen by God, Ephesians 1:4. Before the foundation of the world, I chose you, God said. Before the foundation of the world, I chose you, Ephesians 1:4. Bago palalangin ang sanlibutan, pinili na kita, God said. Wala pang lahat ng bagay. Sabi mo sa katabi mo, pinili ka. Hindi pinilit ha. Meron po kasi mga pinilit lang tinulak lang. Di ba? Tinakot lang. Napasubo lang, nakigaya lang, sumabay lang sa agos. Pero sadyang may mga pinili ang ating Panginoon. Hindi po lahat pinili. Yung iba pinilit lang. And God is still doing His work, saving all kinds of people to get saved. At kaya nga tayo po, mga kapatid, ay dapat na makiisa sa kaloobang ito ng ating Panginoon. Na magkaroon tayo ng motivation na mahal natin ang tao, ang mga unbeliever, ang makasalanan, for them to get saved. Kaya dapat natin silang i-reach. Dapat natin silang i-encourage. Dapat natin silang bahagi ng salita ng Diyos for them to be able to know the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Ito ay isang desire na kalugod-lugod sa Diyos. Makalangit na desire na makapag-witness, makaakay tayo ng kaluluwa, magamit tayo ng Diyos sa ikaliligtas ng isang tao. Na hanggang sa kanyang muling pagbabalik, isang gawain na kanyang ipinagkatiwala sa kanyang mga anak, sa kanyang iglesia, at inaasahan ng Diyos na gagawin ng kanyang mga pinili, ng kanyang mga anak, hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Ang pangatlo po na admonition ni Peter concerning Christian diligence, in the light of the second coming of the Lord Jesus Christ, ay for the people of God to mature spiritually. For God's people to grow spiritually. Verse 17 to 18, allow me to read once again in English naman. Therefore, Peter said, dear friends, my beloved, Peter said, since you have been forewarned, be on your guard. Pakisabi nga po natin, guard. Be on your guard so that you may not be carried away by the error of the lawless and fall from your secure position,
but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Ito pong passage na to, mga kapatid, ay katotohanan. Pero sa iba, napilipit. Sa iba, twisted. Sa iba, dinagdagan. Sa iba, binawasan. Pero harinawa, may paunawa sa atin ng Diyos ang katotohanan about this truth ng Panginoon. Because ginamit ito ng ilan o marami-raming mga tao, mga religious people, even so, Christian churches, na ang kaligtasan ng kaluluwa nawawala. Because of that word, mga kapatid, sabi dyan, be on your guard so that you may not be carried away by the error of the lawless and, sabi po dyan, fall from your secure position. Nawawala kaligtasan. A lot of people said. Dahil pwede palang mahulog ka sa biyaya ng Diyos. Maagaw ka sa kamay ng Panginoon. But that's not possible. Dahil hindi yon ang tinutukoy dito. Kundi yung pagkawala mo sa katotohanan, sa established truth, sa pagsunod sa Diyos, etc., etc., sa pamumuhay mo bilang isang tunay na Kristiyano, yun ang pwedeng mawala. Yung godly living, pure living, yun ang pwedeng mawala. But the salvation will never get lost. So paalala ni Pedro, reminder niya sa kanyang mga readers na ang pagkakilala kay Kristo ay importante to get saved. And he warned his readers na ang kaalaman about the Lord Jesus Christ, about His plan, purposes, etc., etc., ay knowledge na kulang. Kung ito ay hindi ipapamuhay, hindi ia-apply, hindi ia-appropriate in every area, situation ng buhay ng tao. Ang tao pa nga ay pwede, even Christians, kahit daming alam na theology, truth, God's will, revelation, etc., etc., ang daming alam, pero pwedeng hindi siya maging godly in the sight of God. Kung pure knowledge lang, walang application, walang pag-appropriate nito sa mga panahong masaya o hindi, mahirap o payapa ang buhay ng tao, the knowledge of God's truth and will ay isang kaalaman na dapat ay naia-apply, na isi-share, na ipapamuhay. If not, ang tao pa nga, because of that great knowledge, even to the truth of God about the Lord Jesus Christ, about His attributes, nagiging parang kayabangan na lang din minsan. Pagmamalaki, o isang sandalan na maraming alam, pero maraming malilimutan na na mga babala, na mga katuruan, mga lesson, mga truth na dapat ay naipapakita sa pamagitan ng pagdidesisyon, pagsasalita, pagsasagawa, at pagsasabuhay. So the warning ni Peter, mga kapatid, sa kanyang mga readers, sa extended po sa bawat isa sa atin na nakakabasa ng kanya pong sinulat na ito, babala na ito, is for his reader, for you and me to be led away by the error of the lawless, yung mga taong hindi po sumusunod sa batas. Hindi lang batas ng tao, more so sa batas ng Diyos. Huwag daw tayo na matangay ng error, ng mga lawless, ng mga disobedient sa Panginoon. Mga false teachers, even so mga professing Christians and teachers na lalo na mga unbelieving na hindi naniniwala sa kalooban ng Diyos, sa salita ng Diyos, hindi naniniwala sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga prophecies, hindi naniniwala sa kanyang mga servants na ginagamit niya, sinusugo niya para ipahayag ang pagliligtas ng Panginoon, ang paraan ng kaligtasan tungo sa Ama sa Langit, sa kanyang kaharian, time comes, sa pamamagitan ng pananampalataya. This is a great warning, not just to the readers of Peter, but to you and me as well. Because in this time, lagana po talaga ang mga maling aral, maling turo, at even inside the Church of God, sa loob at labas ng simbahan, gawain ng Panginoon,
laganap po. Meron po, unnoticed minsan, unseen minsan, undetected minsan, alin? Ang mga false teachers, false believers, false brethren. O, tingnan mo yung katabi mo. O, di ba? Mukha bang tunay? Di ba? Sabihin ko sana, wag mo lilingunin yung katabi mo, baka isipin niya, duda tayo sa kanya. Pero kung paanong nagbigay si Lord ng parabola in the scripture about tares or yung dawag at trigo, yung mabuting binhi at masamang binhi na inihasik sa isang farm at ang sumibol, kinabukasan ay yung mga mabubuting inihasik ay may naging kasamang mga masamang binhi. Idawag. Sabi nga nung servant doon sa parable niya, bunutin ko na ba, master? Wag muna, saka na. Baka madama yung mabubuti. Alam nyo, ang interpretation nun. Church, kalipunan ng mananampalataya na hindi pwedeng maging perfect. More so, even so, hindi pwedeng masamahan ng mga hindi totoo. So siguro may mga panahon na ang church ng Panginoon walang false Christian, false believers, false teachers, pero some other time ay pwedeng mangyari na magkakaroon naman, may darating o may lalabas na tila baga parang hindi totoo. Kaya nga merong mga nawawala sa gawain ng Panginoon na never na nakabalik sa gawain, sa biyaya, sa paglilingkod. And we conclude, hindi sila tunay na mananampalataya, kundi professing Christian lang, false believers, and unfortunately, there are some naging teacher of God's word, naging pastor, naging servant, naging leader, naging manggagawa ni Lord, pero all the while, after a while, nahulog sa biyaya, hindi naagaw ni Satan, kundi talagang hindi naman nakaranas ng pagliligtas ng ating Panginoon. Hindi kasama sa mga pinili ng ating Panginoon. So, true Christians cannot fall from salvation. Catch this, mga kapatid. Ang mga tunay na Kristiyano, believer ni Jesus Christ, tinubos ng dugo ni Kristo sa krus, hindi na pwedeng mapahamak sa impyerno. When God said, sino man ang manampalataya sa Kanya, ipinagkakaloob niyang buhay na walang hindi na mapapahamak, that is complete and final. Nobody can snatch us out from the hands of the Lord. John 10:28, Jesus said, He Himself, sinabi niya, I give them eternal life, yung mga nanampalataya sa Kanya, o ibinigay ng Ama sa Kanya. And they shall never perish, hindi mapapahamak sa impyerno ang kaluluwa. No one can snatch them out of my hand. Sabi mo sa katabi mo, sigurado ka. Langit ka mapupunta. Kung nagawa na natin in some point ng ating buhay na maglagak ng pananampalataya kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. John 1:12, it says there, to all who receive Him, to all who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Kaya kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo sa iyong puso bilang Panginoon tagapagligtas, sad to say, hindi ka pa anak ng Diyos. Anak ka pa ng iba. Amen. John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father, can enter the kingdom of God except through me, Jesus said. Kaya nga, ang mga elect, ang mga anak ng Diyos, ang mga ligtas, ang hindi mawawala ng kaligtasan ng kaluluwa, yung mga nakapaglagak ng pananampalataya kay Kristo bilang Panginoon-tagapagligtas. The stability of Christian comes from his faith in the Word of God, knowledge of that Word, and his ability to use that Word in life's decision. Kaya nga yung diligence natin ay stability yan, mga kapatid. Na masunod natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita, pananampalataya sa salita ng Diyos na katotohanan at dapat na masunod sa ating mga buhay. Knowledge of God na kapag atin pong in-apply, sinunod,
ay magbibigay sa atin ng isang buhay na kasiyasiya sa harap ng ating Panginoon. Ebidensya ng atin pong pagiging hindi lang mananampalataya, kundi ligtas spiritually. Kaya nga mga kapatid, sa ating panahon, nakakalungkot na ang mga iglesia, kung ang mga iglesia ay mananatiling stagnant, hindi lumalago, hindi nag-grow spiritually, in the area of soul winning o evangelism, dry, ineffective, uncooperative, disobedient, siguro lalong tatagal ang muling pagbabalik ni Lord kasi kailangan pang maligtas yung mga pinili ng Diyos. Madidelay yung hinahangad nating paraiso. Total rest sa piling ng Diyos time comes kapag siya ay bumalik na. So, evangelism o soul winning na napaka-importante ginagawa natin. And the purpose of God is that for those people na ating maaakay sa Panginoon ay maalagaan natin, mapalago natin sa pananampalataya, maministeryuhan natin, especially by the Word of God, na magbibigay sa kanila ng katatagan, kaliwanagan, ng spiritual growth and maturity in life. Kaya nga tayo hindi dapat lumiliban sa gawain ng Panginoon, hindi po tayo dapat i-skip ng ating pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, hindi po tayo dapat na tumigil sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon dahil nagpo-portray po tayo ng magandang ehemplo according to the scripture, kanino? Sa iba, sa ating pamilya, sa mga inaakay natin, sa mga gusto natin maligtas, sa gusto natin mga lumago spiritually, tumatag sa pananampalataya, at yan ay sa pamagitan po natin at halaw sa salita ng Diyos ng mga kaalaman na atin pong ipinapamuhay. So growing in grace means experiencing trials, suffering, and becoming more like the Lord Jesus Christ. Diba, pagka tayo may mga pagsubok, kahirapan, kabigatan, tapos, masunod mo man at hindi yan, may lesson learned ka dyan. Diba? At costly yung mga natututunan natin sa pamamagitan ng mga trials and suffering. So we grow in grace. Kaya hindi tayo naniniwala na yung trials, problema, kahirapan, mga sakit, kailangang i-rebuke at utusang tumalon sa dagat at i-cast out. In the Bible, sinabi na ng Panginoon, you will experience various kinds of troubles and trials and sufferings. And ang resulta nito ay endurance. Parang ginto na kailangang idarang sa apoy para lalong maging mas pure dalisay. So, same is true with you and me. We need trials and suffering. Kaya pag may trials and suffering, pwede nating pasalamatan ng Diyos. Bakit? Kasi meron na naman tayong matututunan. Tatatag na naman tayo. Tatalino na naman tayo. Madadagdagan na naman ang ating kalakasan sa pamamagitan ng karanasan sa mga trials and suffering. And we become more like the Lord Jesus Christ. So the better we know Christ through the Word, the more we grow in grace and better understand the Word. So I emphasize only one thing, mga kapatid, on this topic. Ano na yung ating topic? Sino nakakaalala? Christian diligence. Okay. Christian diligence. Ang pagiging earnest natin, steadfast, saan? Na tayo ay patuloy na nagwo-work para kay Lord, sumusunod sa kalooban ng Diyos, kahit may pagsasakripisyo, may kahirapan, may kabigatan, talagang gano'n ang pagsunod kay Lord. Medyo may challenge, may price, may sacrifice. Pero ang bunga ay kasaganaan, pagpapala na hindi lamang pangsanlibutan, kundi pang walang hanggan, pang langit, spiritual blessing. So, I emphasize only one thing. The separated Christian must be guarding himself and growing in grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. So sa ating topic na to na pinamagatan kong Christian diligence, ano ang dapat nating gawin? Di maging alerto tayo. Okay, maging alarmado tayo. Maging vigilant.
Bantayan natin ang ating mga sarili. Sabi sa katabi mo, bantayan mo rin sarili mo. Di ba? Gaya ng pagbabantay ko sa aking sarili. Amen? Oo, binabantayan tayo ni Lord. Pero, di ba, kailangan din nating gwardyahan ang ating mga... Tama pa ba yung mga pinagsasabi natin, pinagagagawa natin, iniisip natin, motivations natin, way of life natin, lifestyle natin, desires natin. Are you with me? So, kung talagang tayo pinili ng Diyos, tinalaga na natin ang ating buhay sa Panginoon, nampalatayan tayo sa Kanya, anak na tayo ng Diyos, manampalataya tayo ng Panginoon, ito ang isa nating dapat na maging babala. Ang maging mapagbantay, ang bantayan natin man din ay ang atin pong mga sarili. Para hindi tayo mahulog sa ating secure position na nakakasunod tayo sa kalooban ng Diyos, tayo ay nakakapaglingkod, tayo nagagamit niya, tayo ay nagiging channel ng blessing ng Panginoon sa buhay ng iba, etc., etc. Pero never na mawala ang ating kaligtasan. Bantayan. Okay. Magbantayan tayo. Amen? Kaya nga dapat tayo maging accountable sa bawat isa. For us to be pleasing sa ating Panginoon. And, ano pa? Not just guarding ourselves, but growing in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Lumago daw tayo, saan? Sa pagkakakilala, kaalaman. Kanino? Kay Kristo. So, dapat walang titigil sa atin sa pag-aaral ng Biblia. Because God's Word points us to the God of our salvation. And that is the Lord Jesus Christ. Huwag nating isipin na hindi na tayo dapat mag-aral pa, mag-enroll sa ating mga kurso, mga training. Kasi nabasa na natin ang Bible, dami na nating alam, dami nating diploma. Hindi po ganun. Inexhaustible ang mga spiritual gems, teachings, truth ng Biblia, ng salita ng Diyos para malaman natin, especially about Him, about His will, about His work sa ating mga buhay. Can we say amen? So, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. So, ano yung ating naging acrostic topic bago tayo magtapos? Sino nakasunod? Okay, CD. Okay. Ano ibig sabihin ng CD? Compact disc? Hindi po Christian diligence. Okay. Para lang madali nating matandaan ang ating topic using acrostic word. CD. Which means Christian diligence. How about our acrostic points, major points? Sino po nakasunod? Ilan siya? Ilan? 3. O, tama kayo dyan. Okay. Ano yan? Ibig sabihin ng FG. Okay. First gentleman. Weight loss. Mga gustong pumayat. Yan, weight loss. Lumiit ang mga bilbil. Ano pa? MS. Parang ranggo yata sa militar yan. Master Sergeant. Pero hindi po yun ang ibig natin sabihin dyan. Kundi, una, FG means we must function daily. While awaiting sa pagbabalik ni Lord, sa judgment of the whole heavens and the earth, people of God should live godly, live holy. We must function or live godly. Number 2, win the lost. Winning the lost is God's great work, God's great mission na ipinagkaloob sa mga mananampalataya. Sabi mo sa katabi mo, mag-win ka naman, humayo ka naman, mag-share ka naman, mag-contribute ka naman ng anything na pwedeng makatulong para ang iba maakay palapit sa ating Panginoon para maligtas ang kaluluwa. Winning the lost. The last but not the least, MS. Ano yung MS? Mature spiritually. Magpakalago daw tayo sa biyaya ni Lord. At saan? Sa knowledge natin about Him, about His will, about His work sa ating mga buhay. We must mature. We must grow spiritually. Okay. So, ilang acrostic word nakita natin dyan? Ha? 3? Oh, sino pa ang gusto humula? 3 lang ba? Parang 4, pastor Okay. Ilan? 4?
Okay. Bilangin nga natin. FG, WL, MS. Meron pang dalawa. Ano pa yung dalawa? FWM. Okay. Ano pa yung isa? GLS. General Logistic. Ano ba yung S? System. GLS parang nasa kotse yan. Di ba? Nasa Mercedes-Benz. Toyota Corona. GLS. Okay. So, para hindi madaling makalimutan, madaling natin matandaan, let's remember these words, mga kapatid. We must function godly, we must win the lost, we must mature spiritually. That is Christian diligence. Let's come to God in prayer. Salamat po, Panginoon. Let's rise up. At kami po narito ngayon para sa inyo po magpuri, once again magpasalamat. And narito ang inyong mga anak. Somehow, Lord, nakikita niyo ang kalagayan, pangangailangan, ang desires ng kanilang mga puso. Kalagayan spiritually before you. Oh God, forgive us, Panginoon, dahil nakasuway kami sa inyong kalooban. May mga utos kayo hindi namin nasusunod. Hindi namin napapahalagahan ang inyong salita. Ang panahon na binibigay niyo po sa amin, hindi namin na-manage. Nadadala namin ang mga precious time namin sa mga secondary things at hindi sa iyo, hindi sa kalooban mo, Panginoon. Forgive us na kami nakakaliban sa inyong gawain, dahilan para hindi kami maka-worship sa iyo, hindi namin maranasan ang inyong kahabagan, biyaya sa pamagitan ng aming pagsunod, pananalangin, fellowship, empowerment, na nasusumpungan namin sa inyong iglesia, sa inyong gawain, kung saan kami po ay nanonourish spiritually, kung saan kami po ay naaalagaan, napapatatag, lalo na ng inyo pong mga salita, na ihahanda, hindi lamang para maging kalugod-lugod sa inyo kagamit-gamit, kundi kayo po, Panginoon, ay mag-glorify sa aming mga buhay. Lord, forgive us and bless us. Continue, Father, to pour out, enabling sa buhay ng bawat isa po sa amin, na may pag-amin ng kasalanan against you, against your word. May hindi nagagawa na kalooban po ninyo. And patunayan niyo, Panginoon, sa aming kalagitnaan, that you are indeed not just a forgiving God, but the God of salvation, tagapagligtas, nagliligtas. Diyos na may kakayanang kumatagpo, hindi lamang sa mga iba't iba, even complicated and somewhat imposible namin mga need, man din ang amin pong panloob na transformation. Hindi namin kayang gawin on our own. So pamagitan ilang mga method, system, technique, kapamaraanan, kaalaman, kundi sa pamamagitan nyo lang ng inyong banal na Espiritu Santo, ang sa amin po'y tunay na makapagbabago, makapagbibigay ng lakas, talino, kakayanan, na sa inyo po ay makasunod, maging diligent, while awaiting for your second coming, sa paghatol nyo, Panginoon, sa sanlibutan. Oh God, bless us, guide us, lead us, grant us wisdom, strength, resources, especially spiritual strength, upang mapaghandaan po namin ang inyong so sudden, surprise, but certain na pagparito like a thief on the night. Sa panahong hindi namin inaasahan, sana, Panginoon, datnan mo kami na handa para tanggapin ang inyo pong hindi po kahatulan, condemnation, kundi ang inyo pong commendation sa amin, telling us to come and enter the joy of my happiness, prepared by God before the foundation of the world para sa iyo. Aking pinili, aking tinubos by my blood, at aking pinagpahayagan ng katuwiran at pagliligtas. Panginoon, kayo na pong bahala sa buhay ng bawat isa sa amin.
Narito yung mga anak, Panginoon, iba't ibang pangangailangan. Alam ko, hindi po lingid sa inyo ito. And I intercede in their behalf to please, O God, meet their needs, bless them even more. And I also pray, use them even more for your glory, for the salvation of souls, for the edification of faith, for the propagation and malawakan pa na proclamation ng inyong salita sa ikaluluwalhati po ninyo. Maraming pong salamat sa inyong pong papuri, sa inyong pong kaluwalhatian. Ito po ang aming pinagkakaisang panalangin na may pananampalataya in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. And we must say, Amen. Amen.